Albayan ng batay niyo, siyempre nagbabalik tayo para sa panibagong video reaction. At ngayon nga, bibigyan natin ng continuation ang mga vlog ni Pablo, no? Pinunong Olbap. Ito yung kanyang vlog number 3 sa channel niya, no? So, check natin to. At siyempre, nabigyan ko na rin ng video reaction yung una at pangalawa niyang vlog. So, yon, ilalagay ko yung link din sa baba, no? So, yon. Siyempre, kung bago ka lang dito, subscribe and then click mo yung bell para updated ka sa i-upload natin video reaction. At siyempre, no, as lagi kong sinasabi, marami akong napupulot na life lesson kay Pablo. Soft skill, marami akong natututunan sa kanya. Siyempre, yung wisdom na itinuturo niya sa lahat ng mga vlog niya, no? So, kaya gusto ko talagang panoorin ang mga vlog ni Pablo dahil hindi lang sa entertainment pero pati na rin sa mga life lesson na na-share niya sa kanyang mga vlogs. Siyempre, huwag na nating patagalin pa. Panoorin na natin to. Vlog number 3 ni Pablo. Ohayo gozaimasu. Ay, grabe yung buhok ko ah. So, nasa Japan siya nito, eh, no? Okay, nasa Japan. JP. Fade away na ganyan. Ako, napakalapit ni Pablo. Ano yung sinasabi ng heart mo? Yun yung gawin mo. Oh, Yeah. tama yun. Nagoya Station. Rediscover your passion. Man, mukhang ito yung tugmang topic ni Pablo para sa akin. Long time no vlog. Yeah. Anyway, nandito ako ngayon sa Nagoya sa Comfort Hotel dito sa Nagoya, Fushimi. Medyo matagal-tagal na nung huli ako nakapag-vlog and kating-kati na ako pag-usapan to kasi kahit ako, at times talagang feeling ko hindi tama yung direction na pinupuntahan ko. Okay. And for sure kayo rin nararanasan yun. Nakaka-receive ako ng mga messages. Yeah, true. May mga bagay din talaga na may mga maling desisyon. Marami akong maling desisyon sa buhay na hanggang ngayon may regret pa rin sa akin. May pagsisisi pa rin sa part ko. Na paano kapag hindi ko alam yung gusto ko? Paano pag wala akong pangarap? Paano kapag hindi ko alam kung ano yung gusto kong maging after 10 years, after 5 years? So, parang isa siyang topic na pwede nating pag-usapan. If ganun man yung nararamdaman nyo. Sa akin kasi masasabi ko na pag may panibago kasing interesting na nangyari sa buhay ko, parang doon na focus yung attention ko sa interesting na bagay na yun. Then after that, bibigyan ko yun ng panahon, ng time, ng effort. Tapos once na parang nawala na lang ako ng gana sa part na yun at may nakita na ulit akong panibagong interesting na bagay, lilipat na naman yung buong sistema ko doon. So nagkakaroon ako ng yung misdirection na parang hindi dapat ganito yung nangyayari, hindi dapat ganito yung sitwasyon eh. Ang problema ganun yung nangyayari sa akin eh. Wala akong focus sa isang bagay. Kaya hindi ko siya nabibigyan ng 100% na sariling effort eh. Meron akong ways or siguro meron akong practices para sa ganun bumalik ako sa track. Kasi alam ko napakahalaga ng paghanap ng purpose in terms of the direction that you want to go para align lahat ng bagay-bagay. Fulfillment, syempre nakaka-burnout kapag hindi ka na-fulfill sa ginagawa mo. Parang feeling mo nakakasaya lang lahat ng oras mo. And yun yung mga bagay na pag-uusapan natin ngayon habang nandito ako sa Nagoya. Maglalakbay tayo dito. Syempre papakita ko na rin sa inyo yung paligid. Since it's my first time here sa Nagoya, habang umiikot, i-share ko sa inyo kung ano yung mga ways na nakatulong sa akin sa paghanap ko ng direksyon, paghanap ko ng purpose ko in life. Gagala na si Pablo! Let's go! Oh, gulo ng buhok ko. Parang sariling bakasyon niya lang to, no? Parang sariling break lang ni Pablo. Maligo na kasi ako kagabi. Ganun technique ko eh, para dire-diretso na agad ako pag-gising. Suot na lang ng damit. Maliligo na ako sa gabi. Sarap maligo pati. Di ba? Anyway,
First day dito sa Nagoya. So kakagaling ko lang sa Poro. Nahiya akong mag-vlog. Ang hirap hassle, ang dami kong bitbit. May bitbit akong backpack dito. Ayun. Tapos may bitbit pa ako isang bag. Yun, let's go. Maraming tao. I don't know. Ganitong klase ng buhok. Napanood ko Ganitong klase ng buhok ang gusto kay sa Pablo. TikTok. Kapag yung chirping sound ata, Hairstyle. ano, galing ka daw from east to west. Tapos kapag yung isang sound, parang, ayun, parang tuko. North, south to north, yung pinupuntahan mo. Tapos tigin, no? Lahat dito may sistema eh. Sana all. Sana all. Pupunta muna ako sa coffee shop na paborito ko. Yung favorite coffee shop ko dito is Comeda. Sobrang ganda ng interior. For me Tapos sobrang relaxing. Tapos sobrang simple lang. Hindi niya kailangan magpatunay. Yung kape doon, yung Comeda Black. Parang normal lang na kape, as in may tasa tapos black coffee. So ganun kasimple. Pero gusto ko yung interior niya, yung setup niya kasi very cozy, very warm. Tapos as in talagang marirelax ka ng tao. Pero sa mga susunod na araw, magagawa ko ng pangarap, isa sa mga pangarap ko, yun yung snowboard. Let's go! Grabe talaga dito. Paborito ko talaga ang Japan. Hindi pa ako nakapag-visit ng ibang country, pero Yeah, hopefully makarating din tayo sa Japan. ganun kasi ako kapag may natagpuan ako. Hopefully gusto maging ko, Japayuki din kahit tayo. ulitin ko yun, okay lang sa akin. Hindi ako magpapalit-palit. Ayoko na mag-try. Unless it's something na kailangan kong gawin. Para, alam mo na, maiba naman. Pero, usually, pag may natagpuan ako na gusto ko, yun na yun. Wala na. Hirap kaya matagpuan ng mga ganung bagay. Those are gems. Nagoya. Oh, yeah. Tapos, sa mga susunod na araw, pupunta ako sa Koran Cay. Doon tayo yung bridge kasi na Yeah, yung I famous think bridge sariling na yun. bakasyon Tatlong lang to mga ni temple Pablo, yun. hindi niya kasama yung grupo. Gusto kong puntahan. Alam mo yun, minsan may mga Parang ganung bagay din emergency talaga yun situation na ata tayo. Kailangan ko bumalik gusto ng lang natin hotel. din mapag-isa at mapag-isip. Ang sakit ng Makapag-isip. head ko. Bago tayo maglakbay, kailangan muna natin, alam mo na, para gumaan ang pakiramdam. Pamparam, pam, pam, pamparam, pam, pam. Kailangan muna magbabas pakiramdam. Wala talaga. Paborito ko talaga dito. Wala na mga katalo dito. Siguro na pumatay. Ouch. You know, perfect. Perfect combination. Ay, hindi pala ako nakapagsuot ng hikaw. Anyway. Ayoko makasagabal kaya medyo mahina ang boses ko. Ngayon wala na masyadong tao sa paligid. Yung naglalakad ka na Mag-ingay. maingay eh, no? Yahoo! Ang sarap ng hangin, ang lamig. Gusto ko pumunta ng park. Maraming parks dito eh. Parang ang daming spaces dito na ginawa talaga for recreational activities. Like yung mga parks, sa mga kids, ganyan, sa mga tao. I mean, dapat sana may ganun sa atin. May ganun naman sa atin, pero hindi lang every kanto meron. Wala lang, ang saya lang na there's a safe space where you can rest outside of your home, outside of your hotel. Tuko! Hindi na.
Hindi naman ako mukhang gusgusin. Very good. Angas ang buhok nito. Dang! Cute, angas ng buhok nun. Lapit na ako sa hotel. Ito na pala yung hotel ko. Bye-bye. Alam nyo na, kita-kits tayo after the meeting. Ay, yo, what's up? So, yun po, tapos na yung meeting natin. Medyo mahaba-haba. Pero, dito na ako ngayon sa labas, nag-aantay ako sa bus. 9:30 pa daw, meron pa tayong 15 minutes para maghintay. Pero, pupunta ako sa Shirakawa-go. Medyo makapal yung snow doon, tapos may koi fish. Hindi naman village, pero may koi fish doon. I don't know if nandun pa kasi sabi nirelocate daw, pero tingnan natin kung nirelocate na nga. Malamang nakikita nyo na rin sa TikTok yun or sa Instagram or sa kung ano mang social media. Foul! Ayun na. Paul. Pumipito na si Manong Guard eh. Ay, lahat dito, even the simplest job, no, merong nagmamando. So si Manong, ayun no, nandun sa kabilang kalsada. Saan ba siya? Ayun, nakatalikod siya. Nag-aantay siya sa ano. Ayun, naglalakad siya. Ang liit-liit lang ng kalsada. Nag-aano pa siya pag may tatawid. Lupit, di ba? Sana oil. Mamaya na ulit tayo mag-usap pag nandun na ako sa Shirakawa-go. Kasi ang lamig. Naninigas yung kamay ko. Bye-bye. So yun po no, pagkatapos ng mahaba akong meeting, pumunta dapat ako sa Shirakawa-go. So sumakay ako ng bus. Yun nga lang, syempre hindi pa natin alam masyado yung lugar. Nag-abang ako sa bus stop na sinabi ni Google Maps na doon daw mag-aabang, pero hindi naman pala. So na-miss ko yung bus, 9:30 Ayun lang. AM yung bus. Ngayon, yung last ticket na nabili ko for the bus, papuntang Shirakawa-go, hulaan nyo kala mo sasagot eh. Ang ano pa, alas 3 p.m. pa. So, ang dami ko pang oras para maghintay. Hindi ko na alam gagawin ko. Tatry ko na lang mag-vlog, magkwento sa inyo ng kung ano. Ngayon pupunta tayo sa nearest park. Katulad sinabi ko kagabi. I-share ko sa inyo kung ano yung mga ways na naging effective sa akin sa paghanap ng passion ko or ng purpose ko in life. Since matagal-tagal pa tayo maghihintay, magbabalik muna tayo sa basics. Let's go back to basics. So yun, pupunta tayo sa nearest park na pwede natin mapuntahan. For me, ito nag-work talaga siya. Going back to basics para malaman mo kung saan ka very passionate about. Kung ano sa tingin mo yung purpose mo. Effective yung balikan mo yung childhood mo. Kasi yun nga, it's free from societal pressures. Kung back to basic kasi, which is effective naman yon. Pero ang magiging mangyari kasi kung sakaling ako kasi, kung babalik ko, parang sobrang anhaba ng panahon na nasayang. So I think parang iibahin ko na lang yung kung ano yung pwede kong gawin, no, pwede kong magawa sa ngayon, which is yun nga yung tinatry natin ngayon, no. I think sa iba kasi mag-work since na may means sila para magawa yun. Pero may mga certain things din kasi ako na gustong gawin, pero problema kasi is parang, man, you're too old for that. Parang ganun. Para sa akin. So, may mga gusto kong bagay na gawin, pero parang hindi na talaga siya pwede. Kahit na posible na na magawa, pero parang wala siyang maging masyadong epekto na sa akin na magiging maganda. No? So, I think ganon. Sa societal expectations, di ba? Siyempre maraming expectation. Even yung mga parents natin may expectation. Friends natin may expectation. Lahat may expectation. Yeah. I mean, minsan hindi ka na makapag-isip ng gusto mong gawin para sa sarili mo. Pero, if babalikan mo yung... minsan kasi yung expectation yun yung nagpapalubog din sa atin. Even sa sarili mo, nag-expect ka na magiging maganda yung magiging resulta ng ginagawa mo. Pero dahil nga sa expectation na yun, minsan nawawala tayo sa goal na o nawawala yung motivation dahil I don't know, pero parang
ayan, nag-expect ako na ganito, ganito. Pero minsan talaga yung expectation, it's too much. So yung too much expectation, parang nape-pressure ka. And then, dun yung time na parang dun ka mag-start na magkamali. Which is not good talaga din. Kabataan mo, yung bata ka pa, nung preparatory ka, siguro kung nursery or elementary, tatanungin ka ng teacher mo, ano yung gusto mong maging? Ano Yeah. yung mga bagay na gusto mong ginagawa? Or even mga hobbies mo? Yeah, So, yeah. I think malaking bagay na para makatulong, para Siguro kung ako dati, yung like, kung tatanungin ako kung ano gusto kong maging, the first time na na sinabi ko na alam ko yung mahilig kasi ako mag-drawing noon is visual artist. Mag-paint, ganun yung talagang una kong, nung bata ako, mahilig ako mag-drawing talaga noon. Mga anime noon dati, yung mga cartoons, dinodrawing ko yon. Then, syempre, habang lumalaki, parang, related pa rin naman sa drawing. Parang gusto ko maging architect. Car designer ng high school, parang sobrang nahilig ako mag-drawing ng mga kotse noon. So, car designer yung parang, gusto kong mag-design ng mga kotse, parang ganun yung dati ko. Pero syempre, since na may hindi nga kaya minsan, may mga instances na talagang hindi kayang gawin yung mga, hindi maaabot talaga yung mga ganun. So, have to change my goals, parang yung mga possible na pwedeng, yung mga posible ba na talagang mangyayari sa realidad. So, kasi yung mga ganong course na gusto ko, parang that time, incapable ako na magawa kasi dahil nga siyempre sabi ko na walang pwedeng sumuporta dahil nga walang parents, kanya-kanya kami nung time na yun, at siyempre kung ano lang yung means na meron ako, yun lang yung ginagawa ko nung time na yun. So kaya sa tingin ko kasi para sa akin, pwede kong gawin, ipagpatuloy ulit yun, kaso sobrang para sa akin late na, I don't know, pero ganun lang yung pakiramdam ko lang. So kailangan ko lang din sigurong maghanap ng iba na sa tingin ko is pwede kong gawin na magiging maganda yung resulta. mahanap mo yung bagay na very passionate ka if babalikan mo yung childhood mo. Kaya ngayon, pupunta tayo sa, ano bang park yung pupuntahan ko? Shinazawa Park. Ito kasi yung pinakamalapit eh. Bigat talaga ng bag ko. Sakit sa likod. Naalala ko lang nung bata-bata pa ako, na elementary. Ay, parang pabigatan ng bag eh, no? Alam mo may mga batong dala eh. Hindi naman nag-aaral, hindi naman nagbabasa. Yung siyam na libro, Kasi nasa isang bag plus yung dito notebook. sa Japan, merong mga parks na pwede mong puntahan na very safe. Like, pwede kang tumambay doon kahit anong gawin mo, di ba? Nakakatawa lang. Uy, mapagbit na to ah. Anyway, ang dami kong gustong gawin ng bata ako eh. Naalala ko nung bata ako. May Ang isa sa gusto kong gawin, yung maging super saiyan lang. Yun lang naman. Yung maging super saiyan lang naman eh. Yun lang naman gusto kong mangyari sa buhay ko. Kasama noon. na ng basketball. Tapos nagkaroon kami ng spider-spideran. Hindi ko maalala kung anong tawag ng spider-spideran ba yun. Yung parang lalambitan kayo sa monkey bars. Tapos magta-try kayo maglaban gamit yung paa. Tapos, sorry dun sa nakalaro ko kasi naglaro kami. Natalo ko siya. So nakapitan ko siya. Tapos bumitaw siya dun sa monkey bar. Pero inipit ko siya sa paa ko, sa dalawang legs ko. Okay. Yung legs ko naka-wrap around sa katawan niya. So hindi pa rin siya nalalaglag pero nakabitaw na siya sa monkey bar. Tapos nung hindi ko na nakayanan, nabitawan ko siya gamit yung legs ko. Tapos humampas yung ulo niya, dumugo. Sorry. Anong time din ng elementary, I think grade 3 ako noon. Grade 3 or grade 4 ako na naglalaro kami ng mga bato-batuhan ng mga kaklase ko. Sa open field yon, may mga mud, yung mud puti kasi yung elementary kasi kami doon sa pinaka back yard ng pinaka elementary ng school is yung parang oval siya na hindi pa siya develop pero malaking oval siya. Tapos doon may mga pinuflow doon na mga mud kasi nga tinatanamin ng mga papaya, mga gardening. So yun, nagbabato-bato kami doon ng putik, binibilog-bilog. Ang naging ano ko noon is parang may binato ako pero ewan ko kung anong kalokohan yung ginawa ko noon, yung pumasok sa isip ko. Yung bato binalot ko ng putik, siguro mga ganyang kalaking bato. So, binalot ko siya sa putik.
ang matindi nito kasi yung pagbato ko, diretso, erektang tumama dito sa noo, yun, nagkabukal at dumugo, man. Pag kinabukasan, pinatawag ako na, pinatawag yung nanay ko sa ng principal eh. Oh Anyway, my nagalit sa God, akin yung talagang mga hindi ko magulang talaga niya. makalimutan yun Natural eh. naman, syempre. Pero, it's an accident. Tapos lahat, pares naman kami. Bata kami pares noon. Hindi namin alam ginagawa namin. I mean, hindi ko naman alam na may ganong mangyaring aksidente. Pero, I'm really sorry, brother. Hindi ko sinasadya yung mga nangyari yun. Yeah, tsaka bata eh. Ang daming ganap. Kalokohan Tapos si eh, mga Chichi, laro-laro ng dati, bata eh. sa daycare center yon, nagkabukol ng malaki yan dahil pinabantayan sa amin ng papa namin si Chichi. Tapos kasama ko si Kuya Kabin. Si Kuya Kabin nag-basketball. Tapos ako rin, nanood ng basketball. Tapos di namin nakita, bigla na lang umiyak si Chichi. Nadapa pala. Tapos ang laki ng bukol sa ulo. Nayari kami kay papa nun. Nandito na ako sa park. Pero wala palang playground dito. Parang nandun sa kabila yung playground. Hindi ko alam baka nandun sa kabila. Pero parang school yun eh. Ayun o. Diba? Parang school, yeah. Ayun yung mga monkey bars yung sa kabila. Yeah, I think parang school nga. School ata yun eh. Anyway, tingnan natin kung meron dito mapupuntahan. Parang malaking park lang siya oh. Dididid, 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 dididid. Diba? Wala namang playground. Magsisiso sana si Pablo eh. So, ayun, nakita mo may falls dito. Hindi siya totoo kasi falls siya. Hindi siya totoo kasi false, yeah. That's a bar, bro. That's a bar. Diba, ganda? Yeah, Solid. maganda nga. Hindi Parang siya nakadaan solid. na pala ako dito. Liquid siya. Kahapon. Hindi pa Liquid malagdag siya, sa Pablo. hindi siya solid. Kahapon dito Yeah, meron maganda. naliligo na swan. Ganda nga. Ay, smoking area pala to. Angas. Diba? Yeah, maganda. Walang playground. Sayang. Ayun yung playground do, hanep. Sa kabila. Paano pumunta doon? Naglalaro tayo si Pablo eh. Ano? Saan niya ba? Ayun o. Anyway. Wala, hindi niya makita. Hindi ako maririnig dito. Lakas ng Agos. tubig. Pumuna ako. Grabe tong tree na to. Wala nang leaves. Natin to dito. Baka mag-i-snow. Ay, hindi na. Naku po. Baka mag-i-snow na nga. 60% na lang yung mic. Dami ko pa gusto sabihin. Anyway. Ayun. Katulad lang sinabi ko kanina. Back to basics. In order to know your purpose in life, pwede mong i-revisit yung childhood mo. Maraming bagay na siguro yung feeling mo alive na alive ka pag ginagawa mo yung bagay na yun, nung bata ka, or yung kapag hindi mo namamalayan na tumatakbo yung oras, yung mga bagay na very Yeah. Ang madalas kong ganun talaga yung pagdodrawing. passionate ka gawin. Bata. Usually, yung mga ganong bagay, malaking parte yun ng paghanap mo or para malaman mo kung ano yung purpose mo in life. Nung bata ako, actually, isa sa mga pangarap ko yung maging basketball player, ganyan, astronaut. Yung astronaut, ano yun, medyo malayo yun. Pero if given the chance or if I had all the time and resources, siguro, Yeah, same din naman sa akin. If meron lang din naman na resources, man, talagang yun, igagrab ko talaga yung opportunity na magkaroon ako ng ganun. Gusto kong gawin. Kaso, yeah, hindi tayo siniswerte. yung pagiging astronaut or pag-aaral ng physics, tinaho ko yun. Pagbabasketball, talaga, nung bata ako, sali ako ng saliang liga, sumali din ako ng varsity nung high school. So, talagang malalaman mo. Nung high school ako nag-try mag-basketball and then after nag-try out ako sa intrams na and then pambira parang tryouts pa lang na injured na
yung ano ko, yung uncle. Men, tapos pag uwi ko sa bahay, ika ako eh. Pipilay-pilay dahil nga yung uncle parang medyo namamaga. Pinatigil agad ako ng tito ko. So, even now, nagbabasketball pa rin ako Pinatigil pag agad may ako. time. So, after that, Nakakalaro ko wala sila na. Kuya Jay. Pero naglalaro Over pa ka rin, na pero ganyan, tapos hindi pin mo, ganun yung mga sabay, pang fade away anuan na ganyan. talaga. Ako, napakalapit ni Pablo. Talagang hilig na hilig ko yun ng bata. Ano pa ba hilig ko ng bata? Ayun, pagkanta, pagpa-perform. Right now, yun na yung ginagawa ko. Sa totoo lang, mahilig ako magbasa, mahilig ako gumawa ng poetry. Nung bata-bata pa ako, mahilig ako magsulat ng kanta talaga. Pero syempre sa sarili ko lang yun. Nung high school ako, di ba? Nirelease ko ngayon Drowning in the Water. It's a song that I wrote when I was 14 years old. So, Okay. bata-bata pa yun. Talagang isa sa mga bagay na gusto kong gawin. And right now, yun yung trabaho ko, yun yung ginagawa ko. And I feel like it's also my purpose to write songs and try to yung put them out kasi nga marami na inspire, di ba? Maraming nakaka-relate sa storya, maraming namamotivate. So, ganun din, even kay Nevin, di ba? Mapapanggit ko si Nevin dito sa TV. Yeah. Sabi ko sa kanya, nung kino-coach ko siya, Nevin, I treat you as an artist. Sabi ko sa kanya, kung ano yung gusto mong gawin, kung ano yung sinasabi ng heart mo, kung ano yung nararamdaman mo, Sino yun yung gawin Nevin? Sino yung Nevin? mo sa pagpe-perform. Kasi na-pressure siya na hindi niya alam kung ano yung gagawin niya. Kasi K-pop din ba yun? bigla K-pop akong or binago rapper din? yung areglo ng kanta na I feel like it didn't need na tumaas pa. Kasi yung kanta is very emotional. So sabi ko sa kanya, I treat you as an artist. Think about it. Ano yung gusto mong gawin? Ano yung gusto mong sabihin dun sa kanta? Kasi for me, napakahalaga talaga na align yung nararamdaman mo sa ginagawa mo. Yeah, Yung totoo values mo, yung principles mo. Kasi in the long run, if Yeah. hindi siya aligned, then parang mababurnout ka, Yeah, totoo magkakaroon ka naman. ng parang disalignment sa sarili mo. Tapos sasabihin mo, ito ba ba? Masaya pa ba ako? Ito ba ba yung tamang ginagawa? Yeah, I think yan yung hindi ko nagawa ng yung mga past na mga plano ko sa buhay, yung hindi aligned yung heart and mind ko nung time na yon, na parang out of excitement lang ako nag-start. Kaya siguro talagang in a span of ilang years lang parang nawalan na nga ako ng gana. And after that, nung nawalan ako ng gana, doon na nag-start yung self-pity na, man, bakit ganon? Tapos, syempre, sinisisi ko yung sarili ko nga kasi dapat naging successful yun eh. Bakit? Anong nangyari? Ganon yung naging situation ko for ilang months after ng talagang sabi ko parang hindi na talaga siya gumagana. Parang wala nang pag-asa yung ginagawa ko, wala nang kapupuntahan, wala nang magiging magandang resulta, no? So, nagkaroon talaga ako ng darkest moment na yung pagsisisi ko hindi ko mailabas at that time din na parang hindi ko siya mailabas kay Mrs. ng time na gano'n kasi nga nahihiya ako sa kanya, no? So, may sobrang down ako ng time na yun eh. Kasi alam ko nag-fail na ako pero iniisip ko na parang, man, ginawa ko naman ang lahat. I've tried everything, pero bakit nag-fail? Parang ganon. Tapos, pero, hindi ko pa rin talaga ng time na yun nagigess na parang, kini-question ko talaga sarili ko yun, ginawa ko ba talaga lahat yung dapat kong gawin? Alam mo yun, kasi alam ko sa puso ko, yun yung gusto kong gawin. Kaso yung problema, alam ko sa isip ko na yun yung gusto kong gawin. Kaso ang problema, yung sa puso kasi talaga, parang pinipigil ako na hindi yan yung gusto mo, parang ganun eh. Yun. Hindi na pala, baka hindi na pala, or hindi pala yun Yeah. yung purpose mo. So, mahalaga talaga na every time, every step of the way, kapag may gagawin ka, make sure na gusto mo yung bagay. Even nung college, pinaka-gusto ko talaga ang kukunin na course is conservatory in music, but I wasn't able to take it. I had to take up a course na hindi ko naman And beside din na nung time na yon,
nung time kasi na yun na nag-start ako ng dati pag YouTube is nag-start ako mag-create ng YouTube channel is 2016 pa. Almost 9 years. I think, yeah, 9 years na. 9 years na, magti-10 na next year. So, that time parang yung gustong-gusto ko talagang gawin na gusto ko maging YouTube something, gusto ko mag-create ng YouTube channel, gusto ko maging vlogger, may mga ganon. Na gustong-gusto ko, bumili din ako ng equipment. Pero, dahil nga sa parang hindi pa yan yung parang hindi siya pwede or something, sabihin natin na may work ako that time and then syempre nag-iisa din ako nung time na yon, syempre solong buhay, sariling kung anong kinakain, kumbaga sarili ko lang talaga nung time na yun, tapos girlfriend ko pa lang si Mrs. nung time na yun, tapos may na parang kailangan kong magtrabaho dahil nga kailangan kong i-prepare yung sarili ko na pag nagsama na kami ng time na yun. So, parang mas priority ko yung trabaho ko, pero parang sa puso ko kasi parang gusto ko mag-vlog sa YouTube, gusto ko mag-create gusto ko na magkaroon ng sariling pangalan sa YouTube, men. So, ganun yung naging scenario ko, and then marami akong gustong gawin na related sa pag-vlog, sa pag-YouTube. Problema, parang may pumipigil sa akin na hindi yan yung magiging goal or hindi yan yung magiging dapat mong tahakin na in the future. So, tas yun nga nung sinabi ni Pablo na back to basic, ano yung gusto mong gawin, and then syempre naisip ko na why not di ko ulit subukan tong pag-YouTube. So, that's why I'm here. Actually gusto. That's why I'm here. So, first year college. Yeah, na kaya nung time na yun na parang sobrang baba ng viewership ko lang, parang sige, okay lang kasi gusto ko na rin naman. And then kahit walang nanonood sa vlog ko, nag-upload ako ng ilang videos ng pag-flip the page, gusto ko rin naman kasi yan. Kaya yun. And then syempre nung naano ko na nga yung itong sa SB19, so doon na kayo lahat na sumuporta sa akin. That's why I'm grateful pa rin talaga. And then syempre itong mga vlog ni Pablo na Tapos then, nagbibigay parang talaga sa akin I ng shifted to wisdom, English major. encouragement. Major in English ako. Dahil may nakita ako na dun sa syllabus na gusto ko yung creative writing, technical writing. Tapos more on writing, syempre, mahilig naman ako magsulat. So, I took up the course and sobrang nakakatulong siya sa akin ngayon sa pagsusulat, sa pagsulat ng kanta, even sa paggawa ng melodies. Kasi for sure, yung mga tunog na mga letra, merong nagagawa yan sa melodies. Hindi yan basta-basta binibigkas. Kapag kumakanta ka, hindi pwedeng kung paano mo siya bigkasin, yun na siya. Di ba? Meron din creative way of singing, creative way of trying to put letters and syllables and words together to create a sound that's unique. Yeah. Yun yung mga natutunan ko. Nagpapasalamat ako kasi doon ako dinala ni Lord. Yung rhyme scheme. Happy naman ako sa buhay ko ngayon. Marami ako na-meet na friends, marami ako na-meet na colleagues yan. Yeah. Even when I was working, yun. Kaya rin ako umalis sa work kasi di ba nga, sabi ko, yung pagiging data analyst ko, hindi naman yun yung gusto ko. Sobrang nadadrain ako, bakit ko siya ginagawa. Ay. Sabihin natin yung sinabi kasi ni Pablo, hindi yan yung gusto mo. Kaso, kailangan may paghugutan ng ng pamumuhay. Pero yun, first thing that you could do in trying to find out your passion or your purpose in life, balikan nyo yung childhood nyo. Yun yung mga moments na talagang wala kayong pakialam sa mundo. Kung ano lang yung gusto nyo gawin, yun na yun. Yeah. Di ba? Well, for me kasi parang late na kung anong gusto ko dating gawin. Nung kabataan pa ng bata kasi gusto ko talaga maging visual artist. And then syempre nung lumaki high school, maging car designer, tapos architect. Pero yun nga, tapos syempre sabi ko nga, nagbago yon. Kaya parang mas focus ko. At isa rin talaga sa gusto ko yung magkaroon ng YouTube channel. So yun. And then, magkaroon ng pangalan sa YouTube. So, yun. I may be too old for this, pero yeah, ito yung gusto ko na sa ngayon. I may be too old for this, pero ito yung gusto ko. Sa totoo lang, dapat hindi naman mahirap ang pagpili ng gusto, pero dahil merong pressure ng society, ang dami natin naiisip, ang dami na naapektuhan tayo sa pagdesisyon. Yeah. Di ba? Totoo. Tama ba yun, boy? Yeah, tama. Tama ba yun? Oh, tama Yeah. yun.
Tama ba yon? Tama? Oo, tama. Tama ka, Damulag. Haba ng pinagsasabi ko ah. Akala mo naman may sense talaga. Yeah, bro. Sobrang may sense yung sinasama mo dito, Pablo, man. Mas Parang na-enlighten pa kailangan ko yung na naman pag-iisip ko. makapag-meeting ah. Uminom kasi ako ng tea tsaka ng kape. Ang dami kong gagawin. Mag-edit pa ako. Parang hindi naman ito bakasyon. Sige na, mamaya na ulit ako magkwento. Bye-bye. Kita niyo yan? Magkaibang mundo. Hindi naman magkaibang mundo. Pero, alam nyo, sa totoo lang, isa yan sa mga bagay na gustong gusto ko dito sa Japan. Gusto ko yung culture ng Japan na enjoy nila yung solitude nila. Even sa mga restaurants dito, makikita mo coffee shops, merong mga seats na yung pang isang tao lang talaga, tapos may mga dividers. Yun yung sobrang isa sa mga bagay na sobrang na-appreciate ko. Ay, ba't ka, ano to? Zoom. Yan, Pablo. Isa yun sa mga bagay na sobrang na-appreciate ko pagdating dito sa Japan. Pag sa Pilipinas kasi, di ba, parang minsan it's embarrassing na wala kang kasama, di ba? Parang pag mag-isa ka, titingnan ka agad as O pag kumakain kang mag-isa sa fast food, kawawa naman si Kuya. Man, kulit ng Pilipinas no? kawawa naman siya, mag-isa lang siya kumakain, ganyan. Ako personally, Kawawa naman mag-isa. talagang nai-enjoy ko kapag mag-isa ako, na may ginagawa ako, parang nakafocus lang ako sa ginagawa ko. At times, na-enjoy ko na kasama yung ibang tao, tapos doing things that we can enjoy together, yun. Yeah, Wala lang, napansin ko lang na-inspire ako. Na-inspire ako dun sa shot na yun na parang may dalawang mundo. Ay, katuwa naman kahit may kamahalan. Minsan, Ganda, kailangan no? ka talaga mag-break sa usual routine mo para makakita ka ng bagong perspective. yeah, totoo yan. Let's go! Let's go! Nag-snowboarding na nga siya. Natuloy din. That's it. Yo. What can I say? Pablo, again, thank you sa mga matatalinaga. Hindi naman talaga matatalinaga, pero yung learn talaga ng learn talaga. So, yun yan, no? Pablo, again, thank you sa mga words of wisdom, yung mga lesson na dapat talagang kailangang isa puso at matutunan. So, yun. Thank you and see you next time.